all heroes in M4. Oo. Parang Salamat, ganun. salamat. Ay, ayan na. Kanina, hindi nyo lang narinig kasi off-broadcast ang sabi sa akin ni Wolf, yung Joy, hindi yan makakalusot. At hindi nga nakalusot ang Joy dito sa game number 1. But kidding aside, tingin ko, we're still going in blindly. Siyempre, yung mga Nolan, mataas pa rin yung chance na maban dito. Lagi kong niisip kapag naban yung Joy, halos Nolan yung katapat nun. Maybe second ban or third ban dito. The Fanny will be there as well. It seems like gustong ibigay ng TNC ang Nolan in the hands of Minana Evos. Wow. 2 assassin bans agad ang binato ng Minana Evos against TNC with the Fanny being taken away as well. Nolan, as you said, parang isa yon sa mga pwede nating abangan. And looks like tinanggal na nga. Grabe, 100% prediction rate, Wolf. Ano pa lang to? Kala ko naman. Ang pinapredict pa lang niya dito ay, Omi, ban pa lang yan. Grabe. Feeling ko, ito na yung time na kahit siya na lang. Oh, kahit siya na lang Wag eh. naman. Wag naman. Kasi pa nagkamali tayo, Kahit- parang walang dapat ganun. kakagsalita. Masasayang pa yung YouTube video. Walang maling prediction sa draft. Tama. Sa bagay, prediction nga Prediction. But Guinevere should be a priority here mula sa TNC as the ban. O kaya naman baka ibigay na rin sa Minana. And then they may just take yung Ruby. Oo. Dalawang heroes na pinaparaan ngayon sa meta. Yung thing kasi with Ruby at Guinevere, pare silang nagsiserve ng purpose na flex. Na pwede siyang open either your roamer or your EXP para sa Ruby, tapos roamer jungler para naman sa Guinevere. Oh, and looks like mag-aabang lang tayo ng unti-unti pa. Nabanggit mo yung Guinevere pick na pwedeng kunin ng TNC Pro Team at hindi pa nga sigurado yon na jungle para kay Ryzen, no? Dahil may pwede pa yan mapunta sa roam. Iba-iba pa. Parang depende pa siya. Yun yung tricky ngayon. Kasi dati parang specific heroes lang yung flexible. Actually, any hero can be considered a flex na already. Tapos speaking of flex picks, no, alam naman natin na yung Ruby at Arlot, dalawa din sa mga pwede nating abangan na nilalagay sa roam and XP lane. So yung mga ganong klaseng draft talaga kailangan nating abangan. Pero mukhang nagtutuloy-tuloy lang ang ating draft dahil na-lock in na nga ang Minotaur in carry for the side of TNC Pro Team. And meanwhile, para naman sa side ng Minana Evos, Novaria, Fredrin, at pati na rin ang Arlot. So, kailangan isolve agad ng TNC yung reach, yung panghabol dito sa bandang Novaria. They really have to find a hero na pwede pumunta sa may backline. Siguro, pasok din naman sa conditions itong Baksha. At alam natin, Baksha plus Minotaur, tapos ang kalaban mo, Fredrin, yung mga heroes na pipiliin mo as the mage para kay Hatred, yung mga tipong mga Vexana, mga Aurora, mga poke mages, na masakit talaga yung damage na para kasi ang mangyayari, protektahan siya ng Minotaur tsaka nitong Baksha. Parang may mga bouncer na style. Di ba si Hatred? Paligiran niyo ako. Oo, nakakainis yung Vexana. I think ito yung classic strategy ngayon Yung 2 tanks plus Vexana. Yes. Exactly, Kasi parang nagiging 3 tanks kasi nagbabagsak pa ng Eternal Guard. Tapos habang binabantay, di ba tinatarget nila yung burst damager, it makes sense na carry pa yung Tama. yung marksman nila kasi parang sino na yung pinakahuhulihin mo or sino yung hahanapin mo, yung carry ba or yung Vexana. So maganda ang bigayan dito sa TNC and Minana. Maganda ang bigayan. Ayun Tama naman. Iba talaga pag Paldo Chantel no? Kakaiba ang bigayan. And this time Nakarinig tayo around, ng Digi. yung Digi, mag-expect tayo ng Digi ban dito? Nakarinig tayo ng Digi and I think it was banned out by TNC. At mukhang EXP na yun naman ang tinatarget dito ng Minana na binana si CC. Yung napansin ko dito ay CC isa siya sa mga new heroes na parang medyo mabilis na hindi naging top priority. Unlike yung, di ba, yung mga Kada ilalabas, Feldry, no? nila Nolan, na tumatagal talaga. With CC, parang naging niche pick pa siya sa ngayon. I would call him a niche pick as well kasi bukod sa mahirap mag-clear ng wave gamit CC spammer kasi ako ngayon Parang Sige. binitawan ko na si Benedetta, sabi ko CC time. Tapos nung ang problema sa kanya, ang bagal mag-clear ng wave. Pero in terms of dueling level 1 ay talagang isa siya sa mga masasabi nating mahirap tapatan. But moving forward in this draft, kaya pala nagtanggal ng mga assassins ang side ng Minana Evos because they're running a Novaria. Yeah. Ano pa ang mga heroes na pwedeng tumalo dito sa Novaria? Yung Faramis ay surprisingly hindi pa napipick up dito ng dalawang teams natin. Well, hindi naman din parang top priority nito. Internationally, yes, pinaprayo yung Faramis. But I think pasok ata siya dito sa lineup ng TNC. Either Faramis or Vexana yung nakikita ko dito. Minsan binipili din yung Aurora. Ayun Ayun nga pala. May Aurora.
Grabe yung Aurora, no? Even with the Terizla. nerfs ay napaka-okay pa rin niya. Yeah. And the Terizla in the XP lane, isa ito sa mga masasabi nating pang dead lane lang. Ito yung tipo na hindi mahirap mabuhay. Diyan ka lang, Yeah. kumbaga stable ka lang. Stable. Oh, basta wag ka lang madededs dyan. Okay tayo. Tapos sumama ka sa team fight. Pag may flicker ka, dito ka. Oh, bigla ka mag-penalty zone sa Ganun na lima. ganun eh. Ganun na ganun yung shot. Ganun na ganun siya. Pag may flicker, punta ka dito. Tuwing may flicker, nasa jungle ka lang. Ganun. Well, for Minana, clear na yung TNC gusto nila mag-front to back dito. So it kind of means na yung Minana Evos, kailangan nila ng solid na front to back damage dealer din. Yung mga tipo mga Ixia, ganyan. With the Claude and Harith being banned, ang matitira siguro sa kanila dito, may mga tipo mga Beatrix. I don't know if sanay sila dun sa ganong hero. Or Clint. Kaya ganun, front to back ang kanilang comp. Wow. Ang medyo nakakagulat yung Clint dito, no? Pero yung Clint Rafa, isa ito sa mga Ganda. potent na gold lane duos, yung tipo na hindi pwedeng iwan yung carry mag-isa ng matagal. Yeah. Tsaka parang ang ganda nung Clint Rafa kasi parang kung titignan natin yung naging XP lane dito ng TNC, hindi ganun kadali na pumunta doon sa likod. Yeah. So kung tatargetin pa niya yung Clint, grabe yung critical damage ng Clint, di ba? Maghihil lang yung Rafa, out na tayo dito. Tapos mahirapan silang i-take or instant kill kumbaga. Tsaka ng long range na nuke dito ng TNC. In fact, sana lang talaga naisip ko yung mga tipo mga Farsa or even Eve. Kasi yung dalawang heroes na sa minention ko, hindi na pasok sa meta natin ngayon eh. Kailangan may isang hero na hindi dependent sa slow. Kasi slow immune itong mga heroes na Minana. Kailangan na ng, parang yung, yun nga, nuke damage yung galing sa taas tapos tutunawin lang din sila. Pero sabi ni Hate, Ito na yun, Gushen na niya. it's Nasa bad notes- time! Nasa notes ko yan. Game 1 locked in, Gushen. Nako. Isa ito sa mga masasabi nating cheese pick against the Novaria. Talagang ang goal lang nito sa buhay ay hanapin yung Oo, Novaria exactly. paulit-ulit. Oh, parang ang bilis na mag-clear na minion wave. Di ba sasabihin sana natin, Novaria, mabilis na mag-clear na minion wave. Mas mabilis yung go shot sa mga hindi nakakaalam. Si Hatred po, hate pa siya noon. Oo, hate pa siya nun. Siya ang Philippines top go shot. Grabe. Noong mga time na, ang nauna kasi, ang unang linya niya, sila Yaku, sila Zapno, tsaka tong tsaka si Few. Sila yung mga naunang mga Gushen Gods. Yung second generation ng Gushen Gods sa trending sa YouTube, ayan, si Mr. Hate. Oo, ito yung... J-Lord. I remember in an interview back in M3. Matagal na, M3 pa to. Sinabi ni Hatred na parang hindi na daw pasok yung Gushen para sa kanya. And that's why he was, I think, playing the Amon na Kapatid ni Gushen. kapatid ni Gushen. But this time around, against a Novaria, finally nabigyan ng tsansa si Hatred ilabas ang Gushen niya. Pero ito na nga yun ang pinakaunang laro ng Season 13 of MPL Philippines at magsisimula na nga. It's Minana Evos versus TNC Pro Team Game 1. Sino kaya ang makakakuha ng First Blood? Mainit-init. Ang tagal natin hindi nakita yung Gushen na naka-petrify. Parang season 10, yung talagang gamit na gamit. Oh, si Few. Oo, si Few may gamit nung time na yon. So, interesting. Parang nanggigigil na si Kuya Hatred na gumalaw ng mga kamay. Nakapag-stretching. Daliri. Nakapag-stretch. Ang hirap nun pag buong kamay. Parang pang-combo mo. And looking at the start of the jungle, no, mukhang epas naman dito si KZen. May pumoprotekta sa kanyang Rafaela. I think yung pack siya, maganda yung magiging time para sa jungler. Kasi hindi niya kailangan isipin yung mid lane. May Mino tsaka Gushen dyan na self-sustainable. Wala ring mag-invade sa kanya. This is a Fredry na mas mabilis din yung kanyang jungling. So expect na yung TNC, gagamitin nila yung speed na meron sila. And looking at the emblem set para kay Yasuo, no, nabanggit mo na hindi na nga Vengeance ang kinukuha sa carry ngayon. But this time around, Flicker ang naging choice para dito kay Yasuo. But still, with the Brave Smite na nagbibigay ng dagdag sustain para sa kanya. Mabigyan si Yasuo. Yun yung maganda ngayon sa Crab eh. Pwedeng yung pumatay, yung roamer mo, tapos Kuhanin mo pupulutin mo na lang. And that also means na makokontrol mo yung waves kahit papaano. Ayo nga. And wave control is such a big thing right now on the side lanes. Dahil parang sila yung laging susceptible, no, na mabigyan agad. Yung unang daan mo, either side lane yung mapo-first blood. Pag nagkamali ka, pwedeng mabigyan. Kumbaga, ito, speaking of mabigyan, dito sa ating turtle, sinisimula ni KZen and the rest of the players of TNC ay nakapwesto na rin
Look at the Gusion. Nag-aabang ng pwesto dito si Hatred. Hindi natamaan ng Astral Echo pero half HP na para sa pinaka-unang turtle ng laro. Saktong-sakto final slash pero nagka-counter. Ito, first blood agad para kay Hatred pero napunta dito pag-uong para kay Ryzen. TNC ngayon dediretso against sa Minana Evos at si Kirk ay mamamatay na rin. Double kill agad. First 2 minutes, 2 kills para sa Gusion. At napakagandang dance mula sa TNC yung setup nila dun sa turtle na yon. At alam natin na mas mabilis yung speed nila because of what Ryzen Zero is. And then, nahintay talaga nila yung tamang kill. Ang ginawa dito ni Hatred, wala siya mismo dun sa turtle. Nandun siya sa may gitna. Unang niyang nakita dun was actually si Spider Miles. At alam natin, wala pa level 4 yung Rafaela nun. Nung nakakuha ng kill si Hatred, bigla na rin nag-level 4 etong si Nomad. Kaya nakapag-convert pa sila ng 2 more kills after the turtle fight. TNC, 2.1k ang lamang nila agad. Grabe yung timing dun, no? Tsaka mga boss, na nangyari yun, ang daming nadikita ni Hatred pero hindi niya ginamit yung petrify niya. Oo. So grabe din yung confidence niya no moment na yun. Oh, iba talaga kapag sinaunang Gusion gods ka pa. Hindi mawawala sa dugo ang Gusion kahit ilang meta na ang lumagpas. May buff pa naman yun sa concentrated energy na Oo nga dating pala. ginagamit na yun sa Gusion. So, I very highly likely na baka isa yun sa mga items na panghuli na kunin dito ni Hatred. Ito yung lason ng Phosphor I would say. Na kapag yung Phosphor mo biglang marunong mag-Gusion, nakakailang mag-Novaria sa kabila. And I honestly can't believe it no, na parang nakalusot out of everyone. Ang daming assassin bands ng Minana Evos. Pero may Gusion pa rin na nakalabas. Tsaka, di ba sinabi mo yung sa Novaria yung biglang pwedeng bigyan or ma-instant kill para maiilang ka na mag-Astral Echo. Ika nga para dito sa side ng Minana Evos. But knowing for Spider Miles, isa din naman siya sa mga aggressive na players. Pwede niyang gamitin yung Rafaela with the movement speed na bigla na lang mga habol dito ng mga players ng TNC. Oh, may malaking chance din kasi na pwedeng mawala sa angulo yung mga daggers kung mabigyan ng tamang healing na nanggagaling kay Spider Miles. Pero nandito na ang pangalawang pagong ng larong ito. At mukhang mauuna ang TNC sa pag-secure ng pwesto around it. Astral Echo tatama sa dalawa. Pero mukhang hindi na ata i-contest pa ito ng Minana Evos. Parang antay na lang muna talaga nila na tumaba yung kanilang marksman dito since more on crit damage naman and Ryzen with that second turtle secure para sa ating laban at na-maintain ng TNC yung kanilang kalamang na actually lumobo pa nga bottom lane ay magsusone out lang ng mga players at mga magiging target pa nga dito si Spider Miles medyo makakarayana at yung sustain niya mararamdaman natin na nasasaktan na talaga. We know na yung backshot. Naturally, anti-sustain na hero. Yung kanyang kit ay may mini kit siya na parang napipigilan yung mga anti-heal, parang massive na dominant size. Oh! Napakagandang set. Pero nga lang si Head buhay pa rin yata pa rin na si Kirk mahawak Wow! niya. Pero Wow! buhay pa rin, mapalitan pa nga yata dito na TNC. Akala natin patay na pero killing spree na para kay Hatred. Body of Smith coming in clutch para dito kay Heads. Ang hirap talagang patayin ng tiris namin. May dominant size na siya yun. Kanina, wala pa. Ginawa pa niya yung ulti niya parang in place. At nakita natin na na-contra pa siyang TNC. Na-isolate din yung ibang members Walang makatulong kay Kirk doon kahit maganda yung talon niya. Kahit nandun siya sa magandang spot, walang makasunod sa kanya kasi na-zone out na siya nila Nomad as well as Hatred. So far, this has been a great game para sa TNC Pro Team. At lumulobo pa nga ang kanilang lead, Hatred. Looking at Kaizen pero hindi yata magiging sapat ang damage dito. Makunat ko na makunachi na to si Kaizen Oo, parang kailangan niya muna tansyahin. Mababurst ko ba talaga to? Pero grabe, di ba? Ang tagal niya nandito. Sobrang dami niya ng information na naibigay dito sa TNC na okay, nagbabuff dito si Kaizen. Kaya si Ryzen ay pwedeng lumapit anytime. At maaga ba? Naaagaw pa nga dito ni Ryzen ang purple buff. Ginamit ni Ryzen ang kanyang retry pero saktong-sakto yung timer. Pag lumabas na yung third turtle, may retry na ulit si Ryzen. Dominance also picked up dito sa ating Minotaur at tatambayan nila yung bandang mid lane. Di pa ulit makakapag-push ang TNC. Good defense naman para sa Minana Evos pero so far, alam natin na yung tempo control na sa side ng TNC. And yung tempo talaga ngayon ay kinokontrol lamang ng TNC with even taking the objectives and possible invades. Ito yung literal even against a Novaria. Walang choice ang Minana Evos kundi manood lamang! Okay. May choice naman pala, May ginawa choice. ng paraan! Oo, nasa argo ni Kuya Lancy. Sabay thumbs up pa. What a Napakalayo. Parang ilang beses na rin natin napanood yung mga moments na gano'n na nakakaagaw talaga ng ang Novaria na objective.
natin. Siyempre, breath of fresh air para sa Minana Evos na kanina pa nag-struggle. They don't have the control. Hindi pa rin nila na-solve yung map control. However, as mapapansin natin dito yung TNC, babahayan na yung kanilang jungle. Ito yung mahirap no, kapag hawak ng TNC or any team in general. Ang early game lead talagang babahayan yung jungle. Now Nomad, aggressive ang kanyang pwesto dito pero mukhang hindi na talaga i-contest ito ng Minana Evos. Oo, parang Torre na lang yung kailangan nila dito as much as possible na madepensahan. Para nakikita ko ngayon sa laban natin, yung TNC parang hindi nila binibigyan yung chance ng yung Minana na somehow makahabol doon sa gawa nilang play. O di ba? Umalis na sila dyan kanina, tapos nasira pa nila ngayon. Babalikan at babalikan. At hinahayaan lang nila yung top lane kung saan nandun yung Novaria. At this point, napansin nila na yung nagtitake lang nung sa bandang long lane is this Novaria. Siya lang yung nakapag-farm. Siya lang yung may solo na lane. Oo. Tsaka hindi rin kasi kailangan lumamit dito ng Novaria no, at this True. point. Talagang pwede siyang bumato ng Astral Meteor paulit-ulit lamang. And right now for TNC, no, hindi naman na lumalaki, more than 3.5k ang kanilang gold lead. This is good news for Minana Evos. Habang tumatagal ang laro ay tumataas ang kanilang tsansa na makabawi pa. And for TNC, the pressure is on them. Kailangan nilang makahanap pa ng additional kills. Oh, speaking of additional kills, naramdaman dito ni Heads na pwede makakill sa kanila naman is yung si Domeng. So kailangan nila ng Blade Armor. Di ba parang ang hirap kung ikaw yung TNC, I mean ikaw yung Minana na pagka may papasok dito or gusto mong sumilip, para naka-ready agad si Hatred dun sa Shadow Blade niya. Combo kasi may dalawang, or actually tatlo na sources of stun afterwards and then meron ka pang Petrify. So tama ka doon, Chantel, parang kung sino man yung nasa side ng Minana Evos, hirap silang sumilip. The thing with Gusion, lalo na dun sa build at meron kang mga updates dun sa ilang mga items natin on the Magic like Genius 1, kaya mo ngang one-shot kahit yung mga tank heroes. Lalo pa ngayon, hindi na ganun ka solido yung Radiant Armor, di ba? Oo. So, Medyo, ang sakit nga sa pakiramdam nun eh. Wala nang depensa against the Nathan. Pero half HP para dito sa Lord. Binaburst na agad ng TNC Pro Team. Kaizen on prime position para mang-agaw. Okay, si Heads sa bubok nila, sakto penalty zone. Tatamaan dito si Kaizen at dediretso ngayon ng TNC. Kaizen medyo mawalan dito ng mga armor, pero nga lang, Uy! hindi na makakatakas pa. Yasuo Lance, isa mo pa. Kirk! Si Kirk dito may pilitan na umalis. Si Hatred naman siya Aray! doon. Pero tatlong players ng Minana, Evos na namatay habang yung TNC dediretso dito sa pagbuha ng Lord at meron nag-split push naman para sa Minana Evos. Grabe ka na, TNC Lord. Sinampal niya dun si Kirk at namatay siya dun sa mismong Lord Pit. kasama at kahit na kuha niya yung 5 members doon pa sila dali. By the way, malaking bagay din na nakakuha ng kill doon si Hatred. Although na-shutdown siya, pero kasi yung shutdown niya napunta sa isang roamer, so hindi na ganun ka-deadly. Lancey was taken out at alam natin yung Novaria sobrang importante doon sa talon sana ni Kirk. Kung nakatalon siya with the final slash, you always have that follow-up mula doon sa first and second skill ng isang Novaria. Buti na lang itong member nila, yung si Domeng, ay maganda rin yung pinakita. Going in for the push agad, na-identify niya. Lucky na, na-isolate na si Kirk, namatay na yung Novaria natin. Punta na agad ako ng mid. Hanap na ako ng isang bagay na pwedeng kakapanalo natin. It's looking really hard para sa side ng Minana Evos. 1-7 ang ating kill score at lumaki pa ang lamang ng TNC Pro Team with that Lord take at hindi pa nga sila tapos sa ating Lord push. Parang sinasabi dito ni Wolf, kailangan din ingatan ng TNC yung mga ibang objectives, pero parang solid din yung TNC sa kanilang gustong gawin dahil 5 man nandito sa may bottom lane. Ginamit ng Astral Echo, so alam ng Minana Evos, okay, libang mga players ng TNC. Nandito si Ryzen, medyo malalim yata. Final slash, parang badminton yung nakita natin doon. Tapos napasok po nga, with penalty zone. Pero si Kaizen dito, naku, yung Torre nila, hindi pa nasisira, pero Kaizen is down. Kaizen may iwan. Yung Lord, hindi pa rin nadedepensahan. Masira yung Torre doon. At hahabuli pa nga si Nomed. Yung Lord ay buhay pa rin. Nomed, tinusok ni Kirk. And that is a double kill para sa Arlot. Medyo naging maaga ata ang pagpasok ng TNC Don Wolf. Definitely, isang bagay na nakakagulat dito pala sa side ng TNC na hindi naman nila kinailangan gawin. Lalo na first Lord of the game lang yun. Ang natural goal mo, tanggalin lang lahat ng mga outer turrets. Fortunately, nakakuha pa sila ng inhibitor. Kung hindi nila nakuha yung inhibitor na yun, sobrang sama nung trade para sa kanila. And now that is definitely Minana Evos nakakaramdam ng konting lakas and nakip pa nila yung dalawa nilang outer turrets, which is also very important. Makikita natin yan mula sa replay hatid ng Infinix.
talagang medyo naging maaga, no? Tapos isa lang yung natamaan talaga ng main crowd controls ng TNC Pro Team. But as you said, Wolf, that trade was somewhat okay dahil nga nakakuha sila ng inhibitor turret. But other than that, imagine, no, mapapa-what if ka na lang. What if hindi nakuha yung Torre na yon? That was a trade na sabihin nating muntikan sila malugi. Mataas yung chance na maging down to 2K siguro yung lead na meron sila. As it stands, nakita natin na 4,000 pa rin yung nahawakan dito ng TNC. Pero yun yung malaking bagay na hindi pwedeng gawin dito. Siyempre, nandito pa rin naman tayo sa early stages na ating laban. Yung mga ganong klaseng mga overextension, hindi pa ganun kalaki yung punishment. Lalo na nakakuha naman sila ng inhibitor. But that is definitely something na hindi pwedeng ulitin ng TNC. And as you said, Wolf, it was a level 1 Lord. Wala pa to yung bunggo-bunggo jutsu na talagang nakakabasag. The turret clash. Yung ba ang kanyang Yun yung proper skill. term? Oh, yun yung Turret nakalagay. clash. Turret clash. Turret So, ibig sabihin, parang nakikipag-clash pala sa turret yung Lord. Yun naman talaga. Parang, Tama naman. tama naman. So, ibig sabihin, yun yung signal para sa team na mag-clash under the turret. And nung Lord 1 kasi, yung pala ibig sabihin. One Lord. Level 1 Lord, wala pang turret clash. So, it's not advisable Tama, na magkaroon tama. ng turret clash. Tama ka dyan. Ibang klaseng analysis talaga ako. Buti na lang tumaas ang ating median IQ. Nung umupo dito si Wolf, no? Pero kung totoosin, kung tayong dalawa lang, Chantel, baka pinag-uusapan na natin ang ulam natin mamayang gabi. Oo nga pala, mainit-init din yung laban natin mamaya din. Wait lang, gagawin ba niya yung karate chop? Eh! Ayan na nga, papasok na tayo muli sa ating laro. Pero mukhang nga antayin natin ang ating portal. Uy, inaabangan niya ng mga fans ng M5. Oo, kahit ako inaabangan ko din yun eh. Tapos, ang galing kasi minsan yung mga cameraman, sinasabayan pa nila, tinitilt nila ng konti para parang may effects yung Gimbal Parang moment. tinamaan yung mga viewers. parang tinamaan yung mga viewers. Na-slash din. Yun ang tawag na final slash. Oo, pero mga troubleshooting muna Troubleshooting. muli habang inaantay natin. But looking at the stats in game number 1, ito talaga yung natatawa ako eh. Kasi para sa mga hindi na nakakaalam, nasa collegiate din naman ako, 'di ba? Kumbaga parang may isa akong player doon na former professional, si Aaron Cutie. Okay. Lagi niyang sinasabi sa akin kapag may Novaria, gusto niya mag-Gushon. At ngayon natatawa ako kasi nasa likod ng utak ko, parang Sinasabi niya. Coach Gushon ko na to eh. Gumagana siya. Novaria, Parang no? ngayon nakikita ko Novaria Gushon, gumagana naman. Gumagana naman. That's the idea. Sinabi natin kanina na kailangan may panghabol dun sa Novaria at naisip natin, okay, siguro pwede na yung back siya. Makakapunta naman sa backlines technically speaking. But they needed more. May mga players na kapag yung Novaria, hindi naalala natin mula ng Season 12 playoffs sa Indonesia, pati dito sa Philippines na kapag nag-pry ng Novaria, usually assassin jungler yung kinukuha. Meron niyang team na gumamit ng Ling against this Novaria na talaga nahihirapan ang isang Novaria dun sa ganong kind of playstyle. So, it's true, assassins talaga nag-work going up against sa Novaria. And going up against the Novaria, parang I think this was Midnight na nagsabi sa akin Ay, shoutout kay Midnight. Shoutout Midnight. Isa si Novaria sa mga hindi niya gustong kalaban kapag jungler siya. Masyado na akong assassin. Kasi binabatohan ng Astral Meteor yung first buff niya. Ay, oo. Tapos, ang masama pa nun, timing na maaagaw talaga. Traumatizing, no? Traumatizing. Kaya ako tinanong kanina sa'yo, Chantel, kung ikaw ba yung inaagawan o Hindi. Ako yung para naging buff. Ikaw yung binabatohan. Siya yung pinag-aagawan. Siya yung Ay, Ganun wow. pala yun. Hindi pala yun. Ganun pala yun. Ikaw ba naman? Ate mo, Chantel. Ate mo, Chantel. Yan. Road to diba? tita. Yung Tita mo, Chantel naman. Tita muna. yung Ocho Gahaba podcast. Ay, Ang balita ko may mga naging guest ka na doon na bigating MPL players eh. Ay, oo, guys. Meron ka na ba naging guest doon galing sa TNC Pro Team? Baka naman ligawan mo na habang post pa tayo. Si Bentings actually na doon, nag-guest siya doon. So, sinabi niya actually doon sa mismong podcast na parang kino-consider din niya na mag-coach din. Pero kasi parang sabi niya, kapag hanggat wala pang kayang makatapat or kumbaga pag wala pa naka-impress sa kanya as a player na parang yung may Parang papalit protege pa, niya. parang protege, hindi pa niya gagawin. So, that means na may nahanap sila dito sa kanilang mga players kasi hindi naman siya makagaya na mag-take over yung or I forgot the Tagalog term for that. Yung parang nagpapaubaya. Ayan. Hindi pa siya magpapaubaya until mahanap niya yung worthy na player. And so far, yan, meron na tayong sagot.
Ang tagal na rin sigurong hinahanap. TM pa yung naging import to Bigetron. But we will talk about that soon dahil magsisimula na muli ang ating laban. It's 12 minutes in at 20 seconds bago lumabas ang ating Luminous Lord. Ryzen, minamama na yung Novaria. Oo, naramdaman dito pero meron din namang sustain from Spider-Man. So Tori na lang muna ang kukuhanin ng TNC, which is actually a good thing dahil meron pang pwedeng kuhanin na Lord in 5 seconds. Eto na pwede magkalabanan. Pagdating dito sa mga MPL Philippines, Lord talaga minsan ang nagdadala kung sino makakakuha ng Lord. That's it. Pwedeng sila yung magbaliktad or pwedeng sila ang manalo sa laban. May Lord Still factor pa rin kasi, no? Parang with the Novaria and of course Kaizen providing possible retry in vision, kailangan pa rin harangin. Kasi pwede pa ito yung mga Hail Mary 3 points eh. Pwede pang tumama to. Pero ngayon, i-reset ng TNC Pro Team ang Lord na ito. Again, this is a Luminous Lord at nagtatapatan na naman ang dalawang tangke sa loob ng Lord Pit. Slow push dito sa may short lane, tapos yung long lane naman ng TNC, nakayaan lang nila. Walang kasi nagde-defend mula sa Minana. Okay, nakita natin dito, Astral Echo, ginamit na. So, na-reveal dito mga players ng TNC kung saan nakapwesto. Oy! May penalty zone! Sa likod pala yung target niya. Kaya naman dito mega kill na si Yasuo. At sabi na, okay namin, nakuha na tayo isa. Kuhanin pa natin another one. Lord secured para sa TNC. Ito, may sinabi tayong box out, yun ang head-turning play mula kay Heads. Exactly. 4-man ultimate! Madami nag-hype, madami nagsasabi na magaling talaga tong player na there's a lot of potential for him. Ngayon, siya yung naglaro pa sa TNC, nakita na, nagpakilala na. Eto ko, Terizla being picked. Ngayon sa meta natin na halos hindi na nagiging priority dahil dun sa kung gaano siya kabagal. We can see through the replay how good that was. Yung timing na apat yung nahuli niya. At the same time, hindi talaga nakaporma around the Lord Dance yung Minana. Sobrang solid dito ng pasok. Kaya pala Heads yung pangalan niya kasi walang heads up na Oo. nasa likod pala ang pinaka-target niya. Even, I think, Minana Evos didn't expect. Kasi normally, pag mga Lord team fight, yung nasa harap na lang yung bibigyan mo. Tsaka may flicker eh. Sabi nga natin, basta may flicker ka, gawa tayong play. Oo nga. Na-predict nyo na pala yung play ni Heads kanina pa. Sobrang sakto kanyang ultimate. Pero nandito na nga ang Lord sa ibaba. Pero mid lane nata ay kailangan i-push ng TNC Pro Team. Mabilisang naubos din ang minions. And I feel like this is the worry for TNC Pro Team. Mahina ata ang kanilang endgame dahil sa kanilang low range. Okay, ito na yung Uy! sabi range. Pero speak of range, sakto doon sa range ng Final Slash. Kaya naman mapatay dito si Yasuo, Nomad. Isasama na rin. So Minana Evos, unti-unting makakapitas against sa TNC. Mukhang ito yung inaantay nila. Paunti-unting hahabol. Munti ka na si Ryzen. Hahabol! Kung ikaw si Ryzen nun ba? Okay, kailangan makauwi. Pero grabe, no? Ito na yung issue para sa TNC Pro Team Wolf. Ang baba ng range nila, parang ang hirap pag-push. Ang hirap mag-push kapag wala sila napapatay muna. So they really need to push Minana Evos outside ng kanilang base para kumbaga i-lure nila out. At especially i-outplay si Doming. So far, ang ganda nung positioning doon at nakita natin yung crit na hinahabol natin. And we can see na itong si Hatred nag-aabang na ng mga biktima dun sa may top. Going for the Winter Truncheon. For the outplays, potential outplays. Oo, importante na rin na mabuhay siya dito, no? And when we think about it, no, ang isa sa mga nagiging roles ng Position 4 or ng Mage in general ay talagang pagpo-provide ng zoning in sieges. Yung tipo na malayo pa lang yung nagde-defy, nagbibigay na siya ng damage. But when you're playing the Gusion, parang non-existent yung pressure na yon. Oo, kasi mahanap mo lang. So, ang pressure naman ngayon is nandun sa mga frontliners. Kailangan nyo lang mabigyan ng vision yung Gusion para mahanap kung sino yung pwedeng ma-burst agad. So, medyo struggle pala siya kasi ramdam na ngayon yung damage ni Kuya Doming eh. 2-0-3 by the way for this game at binanggit natin na para dito sa ating dalawang kupunan napaka-importante nung next na Lord na magsuspawn dito sa ating game. Pwede pa nga nila antayin ito ng 1 minuto para maging evolved Lord. Pero mukhang mauuna ang Minana Evos around this area. TNC Pro Team ha, hindi pa alam ng Minana Evos na nandun sila sa may bandang Gedli, doon sa kabilang side ng mapa. Parang ibang play pa lang gustong gagawin dito ng TNC pero na-reveal kung nasaan si Heads dahil hinit niya yung Torres si Lancy at ang hahabulin nila pero lumipat muna ng mapa. Oo, pumunta ng Galaxy, men. Oo. Pumunta ng ibang Pumunta muna ng brawl mode.
Hanggang sa muli, paalam. Respect, F, respect, F, F. respect. Press F on the chat. Kapag umabot ka dito, bigyan nyo ng energy ang ating mga teams. Dahil Minana Evos, sisimulan na nila ang Evolve. No, this is just a level 2 Lord. Oo, naramdaman na, narinig ko si Wolf, sabi niya sakit, ang sakit na talaga ni Dome for this game. Dome is the target here kung ikaw ang TNC. At for Minana Evos, kailangan lang nila na bigyan ng space. Ang taas ng potential nila, by the way, for a steal dito sa Lord na to. Yep. Pares ng level 15 si Ryzen, tsaka si Kaizen. Meron silang final slash na pangpalayo dun sa back siya, away from the Lord kung sakaling mangyari yun, and additional stun and the taunt. So pwede nilang gamitin to control itong si Ryzen. Di natin sinasabi na sila yung lamang. But in fact, this is actually an even game sa ngayon. Pagalingan na talaga mag-Lord Dance. Pagalingan mag-Lord Dance at pagalingan mag-retry. Pero lamang ang TNC in terms of map control dahil nga butas na ang bot lane ng Minana Evos. And this leaves Kaizen in front of the Lord. Gets one, heads, nabawasan na ng bagya. At sisimulan na muli nila ang Lord. Hindi pa nagre-reset ang kanyang HP. Ito yung mga moments na parang mapatibok na lang talaga na mabilis yung puso mo dahil nakita natin na nagkaroon saglit ng tension. Pero nandun yung disiplina ng ating dalawang kupunan na, teka lang, poke lang muna ang ating kailangan gawin habang si Heads dito ay matuton saglit. Pero Astral Echo, okay, nawawala si Hatred dahil hindi tinamaan. Kailangan hanapin ng Minana Evos at mare-reset na lang muna ulit yung Lord. Pero hindi pa rin bibitawan ni Ryzen. Walang naka-Athena shield so far ngayon sa side ng Minana. This means na si Hatred kayang mag-burst mamaya. In fact, maganda na yung pwesto niya ngayon. Okay. Ed. Okay na si Nomad dito na nakita na natin na meron knock-up from the Minotaur habang si Hatred dito maghahanap ng target. Uy, si Nomad Lancy! dito na-figure out, pero si Lancy pala ang target niya. Habang papasok naman dito mga players ng Minana. Look at Kirk! Meron mga dash na gagawin doon. Habang si Spider-Man makakakuha ng kill. Meron pang Winter Truncheon para sa kanila. Mawala na Immortality. Winter Truncheon again para dito kay Heads. Pero Minana makakakuha ng 4 na players ng TNC. Doming power spike na to, men. Late game Clint, tinunaw ang lahat. Have to be careful. Pero nandun naman si Kirk para dumepensa. At kailangan bumalik dito ni Heads. And that started to be really good para sa TNC. Pero hindi natin napansin na low HP na kasi na doon. After nung pagtalo ni Hatred, napakaganda nung paghanap niya kay Lancy. A very important hero to take down. Yun nga lang hindi nila na-follow up kasi low na si Nomad, low na rin si Ryzen nung time na yun. And Yasuo, great positioning para dito sa ating carry. Pero yung limitations kasi ng carry sa late game, single target siya. Oo, nga hindi pala. katulad yung kay Doming, no? Parang dahil masikip ang iskinitang pinaglabanan ng team fight na yon, ay lahat natamaan sa kanyang damage. Nauna dito ang Minana Evos pero mukhang i-reset nila ang Evolved Lord. Ryzen is already in the vicinity. Hatred ay nagpa-farm lang ng konti pero naghahanap na nga dito si Lancy. Astral Echo on one! Ryzen! Bibigyan yata nila at meron pa knock-up from the Lord. Okay, pwede dumiretso na ako kung si Nomad. Tatalong ba sila dito? Walang flicker by the way. Yung Minotaur, so hindi pwedeng gumawa ng setup play. Wind of Nature used. Oo, Wind of Nature nagamit na rin. Even Winter Truncheon dito kay Kaizen. So ang daming na-force ng mga items and pindotables para sa ating dalawang kapanan. Game 1 pa lang ay parang high level na talaga. Biruin mo yung mga pindotables at sellables. Pindotables. Ay nakikita na rin natin. 21 minutes in at sisimulan muli ang Lord. Siguro 5 minutes na tayo dito. Kirk, hinahanap si Hatred at si Heads pero Astral Echo tumama lamang sa dalawa at mukhang sisimulan na nga nila ang laban na to pero Lord, pinofocus na ng Minana Evos. What an opener para sa ating unang serye. 21 minutes na pala pero sa sobrang ganda ng laban, hindi na natin napansin na matagal na pala yung pinag-aagawan na Lord para dito sa ating laban habang si Hatred nakatago na naman. Ay! Ryzen pala makakakuha pero sakto na naman doon yung penalty zone ni Heads habang mawasok ibang mga players. Pretty to si Yasuo. May mga shuriken blades na ibabalik Bang! doon pero si Lancy pa rin makakakuha. Takbo! Sabi nila Minana, kailangan umalis ng mga players ng TNC. Kailangan nyo pa uwiin. Kaya naman double kill na dito ang Navarre. 2, 3, 7. Hindi lang tatama doon pero ramdam natin. Even Kirk. Oh, no! Abot pa kay Ryzen. Unti-unti mawawala ang buhay. Oh, At no! tatamahan mo nga dito ng ibang mga skills. Ayan na nga, 3 ang bumagsak para sa TNC. At 2 ang dedepensa. This is a Lord push for them. Pero Mabilis mukhang na, end na ang call ng Minana. Hindi na yata madedepensahan habang natatower lock na unting-unting naubos mga players ng TNC. Kaya Minana, mababaliktad pa nila. Game 1, mapupunta sa kanila.
Nakuha man ng TNC ang early game. Comeback is real para sa Minana Evos. At kung sinasabi natin na kailangan tignan dito si Spider Miles ang nag-step up ng malupit